Listen, ang shepherd, ibinibigay ang buhay. Kapag may tupang umaalipin, or rather may merong sumasakmal sa kanyang tupa, ibinubuwis ng pastol ang kanyang buhay para sa tupa. Hindi yung, ay, tingnan mo yung nangyari sa kanya, ganun pala yung nangyari. Hindi ganun ang isang pastol. Hindi niya hinahayaan na magalaw ni naman ang kanyang tupa. Kasi ang isang pastol, itinuturing niya ang kanyang tupa na isang kayamanan. As a leaders of Christ, yung standard natin dapat pagiging leader, hindi pagiging boss. Hello? Ang standard natin ay pagiging hindi bilang Panginoon ng inyong, sabi dito, nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. Magkaiba yung feeling leader, listen, magkaiba yung feeling leader sa leader talaga. Tama ba ako? Magkaiba yung feeling leader sa leader talaga. Kasi yung feeling leader, may panahon yan. Seasonal. Tatayo pag gusto. Hello? Aatin ng church pag gusto. Aatin ng leaders gathering pag gusto. Seasonal yan. Feeling leader. Ito yung mga feeling leader. Hello? Yung mga leader, pero walang follower. Feeling leader. Hello? I pray na ginigising tayo ng Panginoon ngayong umaga na to. And yung talagang leader, merong follower. Kaya nga leader. Paano mo nasabing nangunguna ka kung wala kang pinapangunahan? Hallelujah. Mas mabilis makakilos ang Diyos kapag tayo ay nagpapakumbaba. Mas mabilis makakilos ang Diyos kapag tayo ay nagpapakumbaba. Amen? Na-experience nyo, nung kayo pa ay mga nag-aaral, nag-aaral pa kayo ngayon, sa mga magulang, nung sila pa ay nag-aaral, hindi ko alam kung na-experience nyo. Groupings project. Ikaw ang leader. Pero merong isang kagrupo mo na nagmamagaling. Na-experience yun? Kaya ngayon, ikaw bilang isang leader, syempre, minsan may attitude tayo, hindi tayo papatalo. Hindi tayo papatalo. Amen? May ganun tayong attitude, hindi tayo papatalo. Sasabihin din natin kung ano yung gusto natin. Hanggang sa hindi natin namamalayan, hindi na pala grupo yung nabubuo natin. Rather, sumisira na pala tayo ng grupo. Dahil lang sa nagpapagalingan tayo. Kaya church, iwasan natin to. Sa grupo natin dito, iwasan natin nagpapagalingan. Kung may opinion ng isa, pakinggan. Patapusin mo silang magsalita. At kung yung opinion man na yon ay maging swak sa plano natin, then, yun ang mangyari. Hello? Ang madalas na nag-iisa, madalas nag-iisahan. Kaya make sure you are always guarded by the Holy Spirit. Ikaw dapat palagi ay guarded ng banal na Espiritu. Guided ng banal na Espiritu. Sabi dito, verse 8, be on guard and stay awake. And ito yung maging heart natin this morning. Nabantayan palagi natin ang sarili natin. Hello? Bantayan palagi natin ang sarili natin. Alam niyo kung bakit sinabi ni Lord? Pwede naman si Lord magbantay, tama? Pero bakit di tayo inuutusan ng Diyos na magbantay ng sarili natin? Minsan kasi kahit bantayan ka ng Diyos, ayaw mo magpabantay. Can I have an amen? Kahit gusto ng Diyos na bantayan ka, ayaw mo magpabantay minsan. Kaya sinabi ng Lord, parang, sige, ikaw na magbantay sa sarili mo. Be on guard, stay awake. Kasi ang kalaban mo, hindi yan natutulog. Hindi yan humihinto. Minsan ang kaaway, kahit tulog ka, pinaplano niya na sirain ka.